come again, sir? Eto na. Escudero, Senador Escudero, hawak na ng Duterte 7. Meron ng Duterte 7. Na ngayon ay nilutang na ni Senador Bato de la Rosa ang pangalan at siya daw Duterte 7 ay pumirma na doon sa resolution para manatili si Escudero as Senate President. Ibig sabihin, nagpahawak si Escudero sa mga Duterte Senador para lang manatili ang kanyang posisyon as Senate President. Yung pinag-uusapan para maging neutral siya sa impeachment at kung ano mang gagawin sa Senado, wala na yon. Kasi itong Duterte 7, kahit anong gawin mo dito, Duterte na ito. Hindi ito titingin sa ebidensya at kung ano-ano. Talagang Duterte sila. Gusto nila dismissal. Tinanggap ni Escudero. Nagpahawak si Escudero. Malamang ang dismissal nga po sa impeachment mangyayari. Duterte 7 ay nagpirma na, naggamitan sila, ginamit nila, hinawakan nila sa leeg si Escudero para manatiling Senate President, pero malaya na itong Duterte 7 kung anong gagawin. Dismissal sa kaso ni Sara. Yan ang unang galaw. At ginamit din ni Escudero itong Duterte 7 para manatili siya. Dahil halos kalahati ng 13 ang mga senador, higit pa, ang Duterte 7 para higit na kalahati para manatili siya na makakuha ng majority vote for Senate President. Yan na ang nangyayari sa Senado. Kaya nakakawalang gana na. Hindi na independent, hindi na talaga national leader, hindi na talaga kapanipaniwala ang dalaw ng mga senador. Hindi ko nila lahat, pero marami sa kanila talagang makasarili. Pang-sarili lang ang galaw. Kaya pasensya na po kayo, nawalan ako ng gana sa mga senador sa kanya-kailang mga ginagawa. Ganun pa man, pero sila po ay ating pinapasweldo, kaya abangan pa rin natin kung ano kailang pinagagawa. Ito, ang pagkumpirma ni Senador Bato de la Rosa doon sa Duterte 7 Senador. Grabe. I don't know kung nakapagmali kita. I guess, sir. Ako nakapagmali ako. Pero, Sino kayo? Duterte Plano. Hindi yan. Hindi ko access sa Duterte 7. Duterte 7. Duterte 7. Senator Ruby Padilla, Senator Marcolita, at Senator Aimee Marcos, and the 2 billions. 2 billion. pero Senator Amy, sir, nag-commit So- na rin? Senator I Amy. don't know kung nag-usap na sila personal pero in principle, kami, Duterte Blanco, napag-usapan namin, we are inclined to Yan na. support Inamin na po. Senate President Jesus Escudero. Why, sir? Yan. Wala naman kami nakitang hindi dapat susuportahan. So, Ano ko yan? Wala daw sila nakita ang hindi dapat suportahan. Ayaw pa niyong aminin. Kaya mo sinuportahan yon kasi hinawakan niyo Senate President para ma-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Yan naman ang maliwanag dyan. Yan po yung aking opinion yan. Na-control na ng Duterte Senador ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Kasi yung Duterte 7, malakas na po yun. Dalawa na lang kailangan nila, dismiss na lang kaso. Pag nagbutuhan, halimbawa kahit magkaroon ng trial, magbutuhan, dalawa lang kailangan nila, dismiss na. Acquittal na. Kasi siyam na vote ng anti-Duterte o anti-impeachment, tapos na ang laban, tapos na. Ito na sila. Inamin na, Bongo, Padilla, Marcoleta, Aimee Marcos at Bato at yun daw magkapatid na Villar. Sino ba yung magkapatid? Mark at saka Camille Villar. Tapos ito pa yung balita ko. Pati pala si Tulfo, Erwin Tulfo na nandun sa coalition pumabor din dito kay Escudero. Kaya yung political alyansa, unity, puro kalokohan talaga. Pinaglululoko lang tayo. After election, nag-aaway-aaway din sila, nag-aaway-aaway. Yung unity team ni Sara at ni Marcos ng 2022 election, hanggang election lang. After no, nawala na. Nasira na. Ito, coalition. Kailan lang ba nagkaroon ng coalition? Di ba nitong Mayo lang nakaraang election ang merong coalition? Nanalo si Villar, nanalo si Tulfo, nanalo si kung sino-sinong nanalo dyan under ng coalition. Anong nangyari ngayon? Yung Villar at Tulfo
wala na sa coalition, wala na doon sa company na Soto, nasa kay Escudero na. Iniwan na rin si Pangulong Marcos. Iyan ang dating. Hindi man aamin ng mga yan. Pero yung pagsama mo kay Escudero, pagsama mo doon sa mga anti-impeachment, yun ay isang malinaw na ayaw na nila sa Marcos administration. Iniwan na si Pangulong Marcos. Yan ang aking pong opinion, analysis sa issue yan. Kaya, definitely, pag nag-resume sila sa 28, ayaw nila magtrabaho ngayon, hindi ko nga alam kung bakit, dismissal po ang gagawin nila. Inamin na ni Bato kahapon na dulas. Basta mag-abang kayo, may gagawin kami. Yun na yun. Ididiin at ibabalik ng Duterte 7 yung kanilang naunang motion noon na dismissal without trial. Kasi yung dismissal without trial, na-amend lang naman yan eh. Matapos mag-motion na ibalik na lang sa Kongreso ang article of impeachment sa halip na i-dismiss kaagad. So, itong mangyayari sa 2028 at kung kailan magsisimula ang kailang trial, yan na po yung gagawin ng Duterte 7. Dismissal, magkakaroon ng butuhan, tapos ang maliligayang araw. Tapos na. Yan po yung malungkot. Yan ang kailang gagawin. Ngayon, kung paano haharangin ng mga independent senador o mga senador na gusto ng trial kasi naman ang nasa saligang batas, yan ang ating aabangan. Pero sa akin pong opinion, yan ang plano ng Duterte 7 at kasama na ang Senate President, dismissal. Di ba sinabi naman ni Escudero, wala siyang pakialam sa pro at anti, kung ano man daw sinasabi laban sa kanya. Wala siyang pakialam, siya ang masusunod. At tapos inamin niya, basta pag merong nag-motion ng dismissal, pagbubutuhan nila, ay di tapos na. Majority na sila eh. Kasi hindi ka magiging Senate President kung hindi hawak mo ang majority. Eh ngayon na nakapirma ay 13 na daw po na senador na pabor kay Escudero. Sabi ni JB Ejercito, malamang umabot pa ng 16 hanggang 7, 15 hanggang 16. O di majority na. Tapos na. Ang kailangang boto para after trial, para conviction, si Sara, ay 16 to 18 vote, para safe 18 vote. Eh kung Duterte 7, dalawa na lang ang kailangan nila, siyam na. O di ba? Eh kung 24 lang sila, 15 na lang matitira. Tapos na ang maligayang araw na naghahanap ng katarungan at katotohanan. Ayan po yung aking pong opinion, interpretation sa mga nangyari. Kasi yung pag-amin ng company De La Rosa na merong Duterte 7, pag-amin na merong pang ibang senador na sumuporta kay Escudero, tapos na po ang vaccine. Yan ang malungkot. Si Lord na lang bahala kung anong gagawin nila, baka mapapagbago pa ang isip. Wala eh. Ito si Subiri, mukhang hindi mo rin pagkakatiwalaan. Ano ba sabi niya? Witch hunt, yun daw kung parang meron lang hong paninira lang daw. Or pagpigil lang daw. Doon sa kalaban sa politika. Witch hunt, ang sabi niya. Ano ba yung interpretation dyan? Diba parang gawa-gawa lang daw ito. Para pigilan. Politika, ibig sabihin, pigilan yung karapatan na kumandidato sa 2028. O ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, si Subiri, kahit nandun sa kampo ni Soto at Lacson, Ligarda, para sa reforma ng Senado, pag nagkaroon ng botohan, in pabor din siya sa acquittal. Wala na. Yan po yung sa ngayon nangyayari. Pero tingnan natin kung bukas makalwa, magbabago. Pero sa ngayon, dahil sa pag-amin ni Bato na yung magkapatid na Bilyar, bumigay na, kasama na nila. Yan naman from day one, yan ang ating sa pantahan yan. Hindi yan magiging pro-Marcos, pro-Duterte dahil napakalaki ng utang ng loob ng mga yan. Bigla silang yumaman ng panahon ni Duterte. Di ba? Tingnan niyo yung record. Hindi naman sila ganun kayaman noong 2016. Pero mula 2016 hanggang 2022, until now, sila ang pinakamayaman, pinakamalaki ang negosyo sa Pilipinas dahil nadikit sa nakaraang administrasyon. Ayun yun. Kaya wala silang pakialam dito sa impeachment na yan. Ayan po ang malungkot.